Nang sabihin ng sarili kong anak na wala na akong silbi, at maghanap na raw ako ng ibang lugar kung saan ako mamamatay. Ang hiya at sakit na naramdaman ko ay halos pumatay sa akin. Napakasakit, napakawalang utang na loob. Sa loob ng 43 taon, ako ang naging ilaw ng tahanan, nag-alaga at nagsakripisyo para sa pamilyang ito. Akala nila ay pinalayas nila ang isang kawawang matanda na walang kalaban-laban. Hindi nila alam, may lihim na yaman pala si Roberto para sa akin. Halos 2 bilyong piso ang halaga nito. Ngayon, babawiin ko ang lahat. Hindi lang ang aking bahay, kundi pati ang aking dangal. Bibigyan ko sila ng isang malaking leksyon na hindi nila malilimutan. Kung naranasan mo ring mawalang galang sa sarili mong tahanan, i-like at i-share mo ang videong ito. Saan ka nanonood ngayon? Kwentuhan mo ako sa comments. Dahil irog ko, ang kwentong ito ay mas maraming liku-liko kaysa sa kalsada ng Baguio. 2 buwan na ang nakakaraan. Ako ay si Gloria. Isang tapat na asawa sa loob ng 43 taon. At ina ng isang anak na sadyang napakawalang utang na loob. Nang pumanaw ang asawa kong si Roberto dahil sa atake sa puso sa edad na 71, akala ko ay katapusan na ng mundo ko. Si Vicky naman, ang anak ko, ay biglang sumulpot sa gitna ng aking pagluluksa na parang isang buwitreng nakasuot ng mamahaling damit. Sabi niya, "Nanay, hindi mo na kayang alagaan ang malaking bahay na ito ng mag-isa," habang ang boses niya ay puno ng plastik na pag-aalala. Sabi pa niya, ang mga hagdan daw, ang paglilinis, at lahat ng alaala dito ay hindi na nakakabuti sa kalusugan ko. Dapat sana ay nakita ko na ang masamang balak sa likod ng kanyang pag-aalala. Si Vicky ay palaging paborito ni Roberto, ang kanyang munting prinsesa na tila walang nagagawang mali. Nang mag-asawa siya kay Ken, isang mayamang banker at nagkaroon ng mga apo, lalong naging malapit si Roberto sa kanila. Samantala, ako naman ang asawang tagaluto, tagalinis, at tagaayos ng lahat para maging maayos ang takbo ng buhay namin. Pagkatapos ng libing, lalong naging mapilit si Vicky tungkol sa sitwasyon ko. Isinasama pa niya si Ken sa mga hapunan namin para kulitin ako tungkol sa mga brochure ng mga home for the aged. "Nanay, napakaganda ng mga lugar na ito. May mga kasing edad ka doon, may mga activity, at wala ka ng iisiping responsibilidad," sabi nila. Ang ibig nilang sabihin talaga ay wala ng kahati sa mamanahin at wala ng abalang nanay na kailangang asikasuhin. Dumating ang huling dagok noong nakaraang Martes. 6 na linggo na akong naninirahan sa bahay na tinatawag na ngayon ni Vicky na bahay nila. At natutulog pa rin ako sa guest room dahil hindi ko kayang ligpitin ang gamit namin sa aming silid. Biglang dumating si Vicky kasama si Ken at may dalang 2 malalaking maleta. Sabi niya, "Nay, nagdesisyon na kami. Kailangan na naming lumipat dito sa lungsod dahil na-promote si Ken at ang bahay na ito ang perpekto para sa amin." Tinitigan ko siya nang hindi makapaniwala. "Lulipat? Pero bahay ko ito." Dito na natanggal ang maskara ni Vicky at lumabas ang kanyang tunay na kulay. "Sa totoo lang, Nay, ayon sa testamento ni Tatay, ako ang nagmana ng lahat. Ang bahay na ito, ang mga puhunan, lahat. Pinatira lang kita dito dahil sa awa ko, pero oras na para humanap ka ng sarili mong matitirhan." Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na sampal sa aking pagkatao. "Vicky, siguradong may pagkakamali lang," ang tanging nasabi ko. "Walang mali, Nay. Alam ni Tatay na mas aalagaan ko ang kanyang mga pinaghirapan kaysa sa iyo. Wala kang alam sa pera o sa mga negosyo, asawa ka lang naman." Asawa lang. 43 taon ng pagsasama, binaliwala sa 3 salitang iyon. At doon na niya binitawan ang pinakamasakit na salita. "Maghanap ka ng ibang lugar kung saan ka mamamatay. Wala ka na kasing silbi." Nag-impake ako sa loob ng ilang araw ng parang nasa loob ng isang masamang panaginip. 43 taon ng pagsasama, nagkasya sa 2 maleta at isang maliit na kahon ng mga litrato. Nanonood lang si Vicky sa pinto habang tinitingnan ang kanyang relo na parang inaabala ko ang kanyang mahahalagang lakad. May magandang apartment para sa mga senior sa kanto, mura lang doon,
Sigurado akong may bakante pa sila. Sabi niya na parang nagre-rekomenda lang ng kainan. Mura, ang anak ko ay magmamana ng halos 1 bilyon at 900 milyong piso, P1.9 billion. Pero ang mungkahi niya ay tumira ako sa isang lugar na para sa mga kapuspalad. Ikinarga ni Ken ang mga maleta ko sa kanilang BMW na parang nagtatapon lang ng basura. Margaret, magugustuhan mong maging malaya ulit. Wala nang iisiping maintenance ng bahay o mga buwis, sabi niya nang hindi makatingin sa akin. Ang ibig niyang sabihin, wala na akong bahay. Habang papaalis kami, pinanood ko ang aming bahay, ang bahay ni Roberto na ngayon ay bahay na ni Vicky, hanggang sa maglaho ito sa paningin ko. Napakasaklap ng tadhana, gumugol ako ng 4 na dekada para gawing tahanan ang bahay na iyon. Doon ko ipinagdiwang ang mga kaarawan ni Vicky. Doon ko inalagaan si Roberto noong siya ay may sakit at doon ko inayos ang bawat sulok na mahalaga sa kanya. Ngayon, ihahatid ako sa isang murang motel na parang isang hindi inasahang bisita na sobra na ang tagal ng pananatili. Ang Dapit Hapon Inn ay eksakto sa inaasahan mo sa presyong 2,000 piso, 2,000, kada gabi. Manipis ang dingding, manipis ang tuwalya, at ang karpet ay tila hindi na nalinis simula noong dekada 70. Inabutan ako ni Vicky ng 10,000 piso, P10,000, na parang nag-aabot lang ng tip sa isang katulong. Sapat na ito para sa ilang araw habang nag-aayos ka, ipapalipat ko na lang kay Ken ang kaunting pera sa account mo kapag natapos na ang mga papeles ni tatay, sabi niya. Kaunting pera mula sa sarili kong mana. Pagkaalis nila, naupo ako sa lumang kama at sinubukang intindihin ang lahat ng nangyari. Sa loob lang ng 3 oras, mula sa pagiging byuda, naging isang senior citizen akong walang tirahan. Ang anak na pinalaki ko, minahal, at pinag-alayan ng buhay, ay itinapon ako na parang isang gamot na expired na. Pero habang nakaupo ako sa malungkot na silid na iyon, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Si Roberto ay palaging maingat sa kanyang mga gamit, lalo na sa mga importanteng dokumento. Ipinakita niya sa akin ang kanyang testamento, ilang taon na ang nakakaraan, at ipinaliwanag ang kanyang mga hiling. Siguradong sigurado ako na hindi iyon ang nakasaad sa dokumento. Maaaring tradisyonal si Roberto, minsan ay matigas ang ulo, pero hinding-hindi siya magiging malupit sa akin. Ang lalaking humawak sa kamay ko noong mamatay ang nanay ko, ang lalaking nagbibigay ng bulaklak sa bawat anibersaryo, ay hindi ako pababayaang maghirap. Kinaumagahan, ginamit ko ang internet ng motel para hanapin ang abogado ni Roberto, si Attorney Melencio. Siya ang abogadong humawak sa pagbili ng bahay namin at sa iba pang negosyo ni Roberto sa loob ng maraming taon. Ang opisina niya ay nasa sentro ng lungsod, 20 minutong biyahe sa bus na nagkakahalaga ng maliit kong pera, pero kailangan kong pumunta. Si Attorney Melencio ay isang kagalang-galang na lalaki sa kanyang edad na 70, may mabubuting mata sa likod ng kanyang salamin. Nang ianunsyo ng kanyang sekretarya na narito si Gingter Gloria tungkol sa mana ng kanyang asawa, mukhang nagulat siya. Gloria, iha. Nagtataka nga ako kung bakit ngayon ka lang pumarito. Ilang beses kitang tinawagan sa bahay nyo, pero sabi ni Vicky ay nagbabakasyon ka raw. Nagbabakasyon? Iyon pala ang sinabi ng anak ko sa kanya. Attorney Melencio, kailangan ko pong itanong ang tungkol sa huling testamento ni Roberto. Mukha siyang naguluhan. Siyempre, hindi ba ibinigay sa iyo ni Vicky ang kopya mo? Ibinigay ko sa kanya ang orihinal pagkatapos ng pagbabasa nito. Bumagsak ang puso ko. May naganap na pagbabasa ng testamento. Gloria, dapat ay nandoon ka. Sabi ni Vicky ay masyado kang malungkot, kaya siya na ang bahala sa lahat para masigurong makuha mo ang mana mo. Namutla ako nang mapagtanto ko ang katotohanan. Attorney, wala po akong alam sa anumang pagbabasa ng testamento. Ang sabi po sa akin ni Vicky, siya ang nagmana ng lahat. Nagbago ang ekspresyon ni Attorney Melencio mula sa pagkalito patungo sa pagkagulat at galit. Mabilis niyang kinuha ang isang makapal na folder. Gloria, imposible iyan. Ang testamento ng asawa mo ay napakalinaw tungkol sa mamanahin mo. Inilabas niya ang isang dokumento. Nakilala ko ang maayos na pirma ni Roberto sa ibaba.
Pero habang binabasa ni attorney ang nilalaman, napagtanto ko na nagsinungaling si Vicky sa lahat ng bagay. Ako, si Roberto James, ay ipinamamana sa aking minamahal na asawang si Gloria ang mga sumusunod, ang aming pangunahing bahay, kasama ang lahat ng kagamitan nito. Bukod dito, ibinibigay ko sa kanya ang 70%, 70% ng lahat ng aking pera at puhunan na nagkakahalaga ng humigit kumulang 1,300,000,000 piso, 1.3 billion. Umiikot ang paningin ko. 1,300,000,000 piso, ang bahay, at 70% ng lahat. Nagpatuloy sa pagbabasa si attorney at lalong naging seryoso ang kanyang boses. Sa aking anak na si Vicky, mag-iiwan ako ng 580,000,000 piso, 580 million, na ilalagay sa isang trust fund. Ngunit, makuha lamang niya ito sa kanyang ika-45 kaarawan kung magiging mabuti ang pagtrato niya sa kanyang ina pagkatapos ng aking kamatayan. Nakadepende sa pagtrato niya sa akin. Alam ni Roberto. Sa paanuman, alam niya ang gagawin ni Vicky. Attorney, bulong ko. Sabi ni Vicky ay wala akong namana, lumipat na siya sa bahay ko, binigyan ako ng 10,000 piso at pinapahanap ng home for the aged. Namula sa galit ang matandang abogado. Gloria, ang ginawa ni Vicky ay pang-aabuso sa nakatatanda at isang malaking panluloko. Marami siyang batas na nilabag. Pero attorney, may mga dokumento siyang ipinakita sa akin. Malamang ay peke ang mga iyon, Gloria. Binago ng asawa mo ang kanyang testamento 6 na buwan bago siya mamatay dahil nag-aalala siya sa ugali ni Vicky tungkol sa pera. Umiikot ang silid. Naalala ko ang lahat ng beses na binaliwala ni Vicky ang mga opinyon ko, ang pag-irap niya kapag sumasali ako sa usapan tungkol sa kanilang bakasyon. Pinapanood pala kami ni Roberto, sinusuri ang lahat at gumagawa ng desisyon. Mayroon pa, Gloria. Nakasaad sa testamento na kung mabigo si Vicky na tratuhin ka ng may respeto at dangal, ang buong 580 milyong piso na para sa kanya ay mapupunta sa iyo. Napatitig ako sa kanya sa gulat. Ibig niyo pong sabihin? Ang ibig kong sabihin, dahil sa ginawa ng anak mo, nawalan siya ng mahigit 500 milyong piso. Ang manang iyon ay mapupunta na rin sa iyo. Hindi lang 1,300,000,000 ang mamanahin mo, Gloria, kundi halos 2 bilyong piso, 1.9 billion, kasama ang bahay at lahat ng ari-arian. Napakagandang biro ng tadhana. Sa sobrang gahaman ni Vicky, siya mismo ang nag-trigger sa kondisyong ginawa ni Roberto para protektahan ako. Ano po ang dapat kong gawin ngayon? Tanong ko, habang nanginginig ang boses ko. Ngumiti si attorney. Ngayon, irog ko. Tatawagan natin ang pulis para sa kasong panloloko. At pagkatapos, tatawagan natin si Vicky para malaman niya ang katotohanang yayanig sa kanyang mundo. Makakapalag pa ba siya? Tanong ko. Gamit ang anong pera? Malalaman na niya na ang bawat account na akala niya ay kontrolado niya ay sayo pala lahat. Lahat ng puhunan, lahat ng bank account, maliban sa bahay mo, ay naka-freeze na habang iniimbestigahan ang kanyang panloloko. Naisip ko si Vicky sa bahay ko. Siguro ay nagpaplano na ng renovation o namimili ng mga bagong gamit-gamit ang perang akala niya ay kanya. Siguro si Ken ay nagbibilang na rin kung paano makakaapekto ang mana sa kanyang mga negosyo. Wala silang kamalay-malay na sa loob ng 6 na oras, ang buong mundo nila ay guguho. Ang opisina ni Atty. Melencio ay naging sentro ng operasyon na tinawag niyang Operation Justice. Tinawagan niya ang pulis, ang mga bangko at isang pribadong investigador habang nakaupo ako sa kanyang upuan, iniisip ang laki ng pagtataksil ni Vicky. Ang mga pekeng dokumento ay napakaganda ng pagkakagawa, paliwanag ni Officer Santos habang sinusuri ang testamentong ipinakita sa akin ni Vicky. Hindi ito bigla ang krimen, may nagplano nito ng maigi. Sa tingin niyo po ba ay may kasama si Vicky? Tanong ko. Siguradong sigurado po, ang paggawa ng ganitong klaseng peking dokumento ay nangangailangan ng kaalaman ng isang eksperto. Sa loob ng 2 oras, lahat ng account ay na-freeze na. Ang mga credit card ni Vicky na nakakonekta sa akala niyang bagong mana ay hindi na gumana.
Pati ang kuryente at tubig sa bahay na inilipat na niya sa pangalan niya ay pansamantalang naputol hanggang sa ma-verify ang tunay na may-ari. Tumunog ang telepono ko saktong alas 3:47, 3:47 p.m. Pangalan ni Vicky ang lumabas sa screen. "Nay, nasaan ka ba? May gulo sa mga bank account." Sinasabi nila na naka-freeze ang mga ari-arian ni tatay. "Hello, Vicky? Nakaupo ako dito sa opisina ni Atimba. Melencio, naalala mo pa ba siya? Ang abogado ni tatay na nagbasa ng totoong testamento sa harap ng bakanteng silid habang sinasabi mo sa kanya na nagbabakasyon ako." Katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita siya. "Nay, hindi ko alam kung ano ang iniisip mong natuklasan mo, pero natuklasan ko na isa kang sinungaling at isang magnanakaw, Vicky. At natuklasan ko rin na mas matalino ang tatay mo kaysa sa ating dalawa. Hindi mo naiintindihan, Nay, pinoprotektahan lang kita dahil mahirap mag-manage ng ganoong kalaking pera." "Naiintindihan ko ng buong-buo, Vicky. Pineke mo ang mga dokumento, nanggulo ka at itinapon mo ang 67 taong gulang mong ina sa sarili niyang bahay dahil akala mo ay masyado akong tanga para mapansin ito." Naging matalim ang kanyang boses. "Nay, nalilito ka lang. Sobra kang nalungkot, kaya siguro may nanamantala sa emosyon mo." Ang kapal ng mukha. Kahit huli na sa akto, sinusubukan pa rin niyang paikutin ako. "Vicky, iha, hayaan mong linawin ko sa iyo ang lahat. Hindi lang sa wala kang minana, kundi ang dapat sanang 580 milyong piso na para sa iyo ay mapupunta na rin sa akin. Salamat sa kondisyong isinulat ni tatay tungkol sa pagtrato sa akin ng may dangal at respeto." "Imposible iyan," sigaw niya. "Narito sa tabi ko si Officer Santos. Baka gusto mong kausapin siya tungkol sa imposibleng kaso ng panloloko na kakaharapin mo." Natahimik ang kabilang linya. Marahil ay nag-iisip na siya ng paraan kung paano makakalusot. "Nay, please, magkita tayo at pag-usapan natin ito ng maayos. Sigurado akong maaayos natin ito." "Magkikita talaga tayo sa korte sa araw ng pagbasa ng sakdal sa iyo, Vicky. Hindi mo magagawang magdemanda sa sarili mong anak," sabi niya. "Tingnan mo ako," sabi ko bago ko ibinaba ang telepono. Tiningnan ko si attorney at sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Roberto, nakaramdam ako ng tunay na kapanatagan. "Gaano katagal bago siya maaresto?" tanong ko. "May sapat ng ebidensya si Officer Santos, kukunin na nila siya ngayong gabi. Pati na rin si Ken, dahil kung nakasama siya sa paggawa ng mga dokumentong iyon, makukulong din siya." Tumunog ang text mula kay Vicky. "Nay, huwag mo namang gawin ito. Isipin mo ang mga apo mo." Ipinakita ko ang text kay Officer Santos na ngumiti lang ng tipid. Emosyonal na manipulasyon, ganyan talaga ang galawan ng mga ganyang klasing tao. Nagreply ako, "Iniisip ko sila, at iniisip ko na dapat nilang makita kung ano ang nangyayari sa mga taong nagnanakaw sa sarili nilang pamilya." Makalipas ang 20 minuto, tumawag naman si Ken. "Gloria, siguro naman ay pwede nating ayusin ito ng pribado. Nagkamali lang si Vicky, pero ang pagsali sa pulis ay parang sobra naman." "Ken, tinulungan mo ba siyang ipeke ang mga dokumento?" tanong ko. "Hindi naman sa ganoon, Gloria. Kailangan mong intindihin ang pressure na nararamdaman ni Vicky, nag-aalala lang siya sa mental state mo. So ibig sabihin ay oo. Hindi ito dahil sa malasakit, Ken. Akala nyo ba ay pinoprotektahan nyo ako sa pamamagitan ng pagtatapon sa akin at pagsasabing maghanap ako ng lugar kung saan ako mamamatay?" Natahimik si Ken. "Ken, heto ang mangyayari. Pareho kayong aarestuhin. Pareho kayong kakaharap sa kasong federal fraud. At ako naman ay uupo sa loob ng bahay ko, ang bahay ko, habang pinapanood ang pagbagsak nyo. Gloria, please, maging makatuwiran ka naman. 43 taon akong naging makatuwiran, Ken. At hindi iyon naging maganda para sa akin." Inaresto si Vicky alas 8:30 ng gabi habang naghahapunan sa isang mamahaling restaurant. Tila nagdiriwang pa ng akala niyang mana. Ayon kay Officer Santos, sumisigaw daw si Vicky tungkol sa maling pag-aresto at naghahanap ng abogado.
Si Ken naman ay inaresto sa kanyang opisina kinaumagahan. Natunton ng mga eksperto na ang mga pekeng dokumento ay galing sa isang kumpanyang ginagamit ni Ken para sa kanyang mga ilegal na transaksyon sa negosyo. Lumabas na marami na palang ginagawang hindi maganda ang manugang ko na maaaring alam ni Vicky o pinili lang niyang balewalain. Ang unang gabi ko pabalik sa aming bahay ay ginugol ko sa master bedroom. Inilipat na pala ni Vicky ang mga gamit niya doon, pinalitan ang maayos na gamit ni Roberto ng mga mamahalin niyang damit at makeup. Inilagay ko ang lahat ng gamit niya sa mga garbage bag at iniwan sa labas ng pinto. Hayaan niyang kunin iyon kapag nakapagpiyansa na siya. Iba na ang pakiramdam sa bahay ngayon, hindi dahil wala na si Roberto, kundi dahil sa wakas ay nakikita ko na itong sa akin talaga. Sa loob ng maraming dekada, inalagaan ko ito para kay Roberto, ayon sa gusto niya, sa pangangailangan niya, at sa paningin niya kung paano kami dapat mamuhay. Ngayon, sa pagtingin ko sa paligid, napagtanto ko kung gaano kaunti ang bahagi ng aking sarili sa mga silid na ito. Magbabago na ang lahat ng iyon. Tumawag si attorney bandang tanghali para magbigay ng update. Ang piyansa ni Vicky ay itinakda sa 3 milyong piso, P3 million. At dahil naka-freeze ang lahat ng account niya, kailangan niyang humanap ng ibang magbabayad nito. Si Ken naman ay nasa 12 milyong piso, 12 million, ang piyansa, dahil hindi natuwa ang korte sa kasaysayan niya ng mga ilegal na gawain sa pera. Sino ang mag-aakala na ang manugang ko ay matagal na palang iniimbestigahan? Sa bagay, palagi naman akong hindi isinasama sa mga usapang pinansyal ng pamilya. Palaging kinakausap ni na Vicky at Ken ang sarili nilang ina na parang isang bata pagdating sa pera. Iniisip nilang hindi ko maiintindihan ang mga komplikadong bagay. Malalaman nila ngayon kung gaano karami ang naintindihan ko. Attorney, gusto kong magbago sa bahay. May mga plano si Vicky na renovation. Itutuloy ko ang ilan sa mga yon, pero sa sarili kong paraan. Napakagandang ideya, Gloria. Bahay mo na iyan, gawin mo ang lahat ng makapagpapasaya sa iyo. Ang nakapagpapasaya sa akin ay ang ideyang baguhin ang bawat asumpyon ni Vicky tungkol sa aking mana. Plano niyang gibain ang kusina at gawing wine cellar ang opisina ni Roberto. Gagawin ko namang art studio ang opisina at library naman ang plano niyang wine cellar. Tumunog ang telepono ko, isang hindi kilalang numero. Ginengyong Gloria, ako po si Janet mula sa Channel 7 News. Nabalitaan po namin ang tungkol sa kaso ng panloloko ng inyong anak. Handa po ba kayong ibahagi ang inyong kwento? Kumakalat na ang balita. Sa ganitong laki ng lungsod, ang pag-aresto sa isang sikat na banker at sa kanyang asawa dahil sa panloloko sa sariling ina ay malaking balita. Bibi Janet, salamat sa interes mo, pero hindi pa ako handang magsalita sa publiko. Naiintindihan ko po. Pero ang kwento nyo ay makakatulong sa ibang mga senior para makita ang mga senyales ng pang-aabuso sa loob ng pamilya. May punto siya. Ilan pang mga kababaihang kasing edad ko ang minamanipula ng kanilang sariling mga anak na turing sa kanila ay sagabal lang sa mana. Kung magdedesisyon akong magsalita, may kontrol ba ako sa kung paano ito ipapakita? Tanong ko. Siyempre po, maaari tayong magkaroon ng interview kung saan may kapangyarihan kayong aprubahan ang huling edit. Naisip ko si Vicky, malamang ay nasa loob ng selda ngayon. Iniisip pa rin na isa lang itong hindi pagkakaunawaan na kaya niyang idaan sa ganda at salita. Bibi Janet, tatawagan kita ulit. Baka nga may napakagandang kwento akong dapat ibahagi. Pagkababa ko ng telepono, nagsalin ako ng isang baso ng mamahaling wine na ibinigay ni Ken sa amin noong Pasko. Isang wine na iniinom ko na ngayon sa sarili kong bahay na binili gamit ang sarili kong pera habang iniisip kung ipapahiya ko ba ang anak ko sa telebisyon. Talagang naging kawili-wili ang takbo ng buhay ko. Eksaktong 7:00 ng umaga, may kumatok sa pinto. Sa bintana, nakita ko si Vicky sa labas. Suot pa rin ang damit niya kahapon at mukhang tumanda ng 5 taon sa loob ng isang gabi. Nakapagpiyansa na pala siya. Binuksan ko ang pinto pero hindi ko siya pinatuloy. Nay, please, kailangan nating mag-usap. Nag-usap na tayo kahapon, Vicky. Sabi mo ay maghanap ako ng lugar kung saan ako mamamatay. Heto,
Nakahanap ako ng lugar kung saan ako mabubuhay. Pula ang mga mata ni Vicky at ang dati niyang perpektong anyo ay sira-sira na. Nagkamali ako, Nay. Napakalaking pagkakamali, pero anak mo pa rin ako. Anak ba kita? Dahil ang mga anak ay hindi karaniwang namemeke ng dokumento para nakawin ang mana ng kanilang ina. Hindi ko ninanakaw yon, Nay. Sinusubukan ko lang. Hindi niya matuloy ang sasabihin na hindi magmumukhang krimen. Sinusubukan ng ano, Vicky? Sinusubukan akong protektahan mula sa maling desisyon sa pera? Dahil wala akong alam sa paghawak ng malaking halaga? Kahit ngayon, kahit na aresto na siya, hindi niya pa rin maamin ang katotohanan. Sa isip ni Vicky, siya pa rin ang biktima dito. Vicky, hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang sinabi ng tatay mo 6 na buwan bago siya mamatay. Sabi niya, nag-aalala siya sa pagiging gahaman mo, sa ugali mo sa pera, at kung paano mo tratuhin ang mga taong tingin mo ay mas mababa sa iyo. Namutla siya, hindi iyan sasabihin ni tatay. Sabi niya, pinapaalala mo sa kanya ang kapatid niyang si Eleanor, maganda, kaakit-akit, pero walang iniisip kundi ang sarili. Sabi niya, binabago niya ang testamento dahil natatakot siya sa kung ano ang gagawin mo sa akin kapag ikaw ang humawak ng pera. Kasalanan yan! Sinungaling! Sigaw niya. Inilabas ko ang telepono ko at ipinakita ang isang voice recording. Sa totoo lang, hindi. Nag-iwan ang tatay mo ng isang video message na ipapakita lang kung sakaling questionin mo ang testamento o kung itatrato mo ako ng masama. Tinitigan ni Vicky ang telepono na parang isang makamandag na ahas. Alam niya, Vicky. Alam niya kung sino ka talaga sa likod ng lahat ng pagpapanggap mo. Ang tanging hindi niya nahulaan ay kung gaano kalayo ang kaya mong gawin. I-play mo, bulong niya. Pinindot ko ang screen at ang boses ni Roberto ay umalingaw-ngaw sa umaga, malinaw at nakakadurog ng puso. Vicky, kung naririnig mo ito, ibig sabihin ay tama ang hinala ko tungkol sa pagkatao mo. Umaasa ako na mali ako, na may dangal ka pa sa sarili. Pero kung pinapatugtog na ni Gloria ang recording na ito, ibig sabihin ay pinatunayan mong tama ako sa pinakamasamang paraan. Napaupo si Vicky sa hagdan habang patuloy ang boses ni Roberto. 43 taon kong pinanood ang iyong ina na isakripisyo ang kanyang mga pangarap, ang kanyang ambisyon at ang kanyang kalayaan para alagaan ang ating pamilya. Nagtrabaho siya ng part-time para makatulong sa pag-aaral mo sa kolehiyo habang itinatayo ko ang negosyo ko. Isinantabi niya ang sarili niyang edukasyon, binaliwala ang mga oportunidad sa trabaho, at ibinigay ang lahat para maging asawa at ina na akala niya ay kailangan natin. Nagpatuloy ang recording ng 30 minuto. Bawat salita ay parang kutsilyong humihiwa sa mga dahilan ni Vicky. Sa oras na marinig mo ito, malalaman mong ang masamang pagtrato mo sa iyong ina ay nagkakahalaga ng lahat ng iyong mana. Sana ay naging sulit ito para sa iyo. Nang matapos ang recording, umiiyak na si Vicky. Hindi iyong magandang iyak na ginagamit niya para makuha ang gusto niya, kundi isang hikbi ng pagsisisi at pagkatalo. Galit siya sa akin, bulong niya. Hindi, Vicky. Minahal ka niya ng sapat para umasang patutunayan mong mali siya. Pero pinili mong patunayang tama siya. Umingala siya sa akin, sira-sira ang kanyang makeup. Anong mangyayari ngayon? Ngayon, kailangan mong harapin ang bunga ng mga pinili mo. Ang kaso, ang investigasyon, at ang kahihiyan kapag lumabas na ang balitang ito sa telebisyon. Lalong naiyak si Vicky. Nay, please, isipin mo ang magiging epekto nito sa mga apo mo, sa career ni Ken, sa buong pamilya natin. Iniisip ko yon, Vicky. Iniisip ko kung bakit hindi mo naisip ang mga bagay na iyon bago ka gumawa ng maraming krimen. Tumayo siya ng dahan-dahan, mukhang matanda at talunan. Alam kong hindi ka maniniwala, pero hindi ko gustong umabot sa ganito. Gusto ko lang ng pera, ng seguridad, ng katanyagan. Gusto kong hindi na mag-alala sa kahit ano pa. Sa unang pagkakataon, nagsabi rin ng totoo si Vicky. Naniniwala ako sa iyo, irog ko. Pero ang paghahangad ng isang bagay ay hindi sapat na dahilan para manira ng buhay ng ibang tao. Tumango siya,
Patuloy pa rin ang agos ng luha. Ano ang pwede kong gawin para maayos ito? Magsimula ka sa pag-amin na ang ginawa mo ay mali. Hindi ito pagkakamali lang o pagprotekta, kundi isang sadyang maling gawain. Mali nga ito. Napakamali. At hinding-hindi mapapatawad, sabi niya. At pagkatapos, harapin mo ang anumang parusang darating ng may dangal, sa halip na subukan mo na namang paikutin ang sitwasyon. Tinitigan ako ni Vicky ng matagal. Marahil sa unang pagkakataon, hindi na niya nakikita ang inang madaling utuin, kundi ang babaeng tinalo siya sa sarili niyang laro. Nararapat lang ito sa akin, di ba? Tanong niya. Oo, Vicky. Nararapat lang talaga. 3 araw matapos ang pag-amin ni Vicky sa labas ng bahay, biglang sumulpot ang biyenan niya sa pinto ko. Si Doña Leonora ay eksakto sa inaasahan ko. Maayos na maayos ang buhok, puno ng mamahaling alahas, at may ere ng kayabangan na galing sa 3 henerasyon ng yaman. Gloria, kailangan nating pag-usapan ang sitwasyong ito sa maayos na paraan. Pinatuloy ko siya dahil gusto kong makita kung anong kwento ang ginawa ng pamilya nila para pagtakpan ang krimen ng kanilang anak. Naupo si Doña Leonora sa sala ko na parang siya ang may-ari ng bahay. Nagkamali si Ken. Oo, pero ang idemanda siya ay parang masyado namang paghihigante. Hindi mo ba naiisip iyon? Paghihigante? Tinulungan ng anak niya na nakawin ang mana ko at itinapon ako sa sarili kong bahay. Jinging Leonora, gumawa si Ken ng mga pekeng dokumento. Hindi iyon pagsunod lang, iyon ay sabwatan sa krimen. Ngumiti si Leonora, akala niya ay may butas na siyang nakita. Handang magbayad ang pamilya namin para sa abalang idinulot nito sa iyo. Sabihin na nating mahigit 100 milyong piso, 100 million, kapalit ng pag-urong ng demanda laban kay Ken. 100 milyon para patawarin ang taong nagnakaw sa akin ng halos 2 bilyon. Margaret, maging practical ka. May career si Ken, may mga anak, may reputasyon. Walang silbi kung makukulong siya. May silbi iyon para sa hustisya, sagot ko. Nawala ang voice ni Leonora. Hustisya? Sinisira mo ang maraming pamilya dahil lang sa perang hindi mo naman alam kung paano palalaguin. Naroon na naman ang mapang-aping ugali na sumira sa relasyon namin ni Vicky. Gang, Leonora, tapos na tayo. Maaari ka nang umalis. Gloria, pag-isipan mo ito. 250 milyong piso, 250 milyon, huling alok na iyan. Napakalaking halaga, pero ang prinsipyo ko ay hindi nabibili. Ang sagot ko ay hindi. Tumayo si Leonora, bumalik ang kanyang pagiging matikas. Sige, pero dapat mong malaman na may nahanap ang mga abogado ni Ken tungkol sa mga negosyo ng asawa mo. Hindi maganda kung malalaman ito ng publiko sa oras ng paglilitis. Malinaw ang banta niya, pero wala akong naramdamang takot, kundi kuryosidad. Anong klaseng impormasyon? Ang klase ng impormasyon na magpapaisip sa iyo kung sino ba talaga ang tunay na kriminal sa pamilyang ito. Pagkaalis niya, tinawagan ko agad si Attorney Melencio. Gloria, anuman ang akala nilang nahanap nila, hindi nito mababago ang krimen ni na Vicky at Ken. Pero naisip ko si Roberto, ang aming pagsasama, at lahat ng lihim na maaaring nakabaon sa loob ng 43 taon. Attorney, gusto kong malaman ang lahat tungkol sa negosyo ni Roberto. Bawat transaksyon, bawat partner, lahat. Gloria, sigurado ka ba? Minsan, mas mabuting hayaan na lang ang nakaraan. Binabantaan nila ang alaala ni Roberto para lang protektahan ang kriminal nilang anak, attorney. Mas gusto kong malaman ang katotohanan muna. Nang gabing iyon, naupo ako sa opisina ni Roberto at isa-isang sinuri ang kanyang mga file. Maayos ang lahat, may petsa at kategorya. Pero habang lumalalim ang pagsusuri ko, may mga bagay na hindi tumutugma. Mga bayad sa mga kumpanyang tila wala naman talagang ginagawa at mga partnership na sa papel lang pala umiiral. Bandang hating gabi, may natuklasan ako na nagpabago sa tingin ko sa asawa ko. Kumuha kami ng pribadong investigador, si Lina, na eksperto sa mga krimen sa pera. 6 na oras siyang nanatili sa opisina ni Roberto.
kumukuha ng mga litrato at binubuo ang tunay na larawan ng negosyo ng asawa ko. Ginong Gloria, ang asawa niyo ay nagpapatakbo ng isang sopistikadong money laundering operation. Milyon-milyong dolyar ang dumadaloy sa mga ilegal na transaksyon dito. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Imposible, si Roberto ang pinakatapat na taong kilala ko. Pasensya na po pero malinaw ang ebidensya. Nililinis niya ang pera ng mga sindikato gamit ang kanyang legal na negosyo. Tiningnan ko ang mga dokumento sa mesa ni Roberto. Mga resibo para sa mga serbisyong hindi naman ginawa, mga kontrata sa mga kumpanyang hindi umiiral. Gaano na ito katagal? Tanong ko. Base sa mga records, mahigit 12 taon na po o baka mas matagal pa. Habang nagpaplano ako ng mga dinner party at sumasali sa mga charity event, ang asawa ko pala ay tumutulong sa mga kriminal. Ginong Gloria, mayroon pa. Ang mahigit 500 milyong piso na iniwan ni Roberto kay Vicky ay nanggaling mismo sa mga ilegal na pondong ito. Kung malalaman ito ng mga awtoridad, kukunin nila ang lahat ng ari-arian nyo bilang proceeds of crime. Umiikot ang mundo ko? Lahat? Ang bahay? Ang mga investment? Lahat? Maliban na lang kung ano, Lina? Tanong ko. Maliban na lang kung alam na ito ng mga abogado ni na Vicky at Ken at balak nilang gamitin ito para makipag-ayos. Kung isusumbong nila ito, maaari silang humingi ng immunity kapalit ng kanilang kooperasyon. Ang anak ko at ang manugang ko ay hindi lang magnanakaw, may hawak din silang bomba na pwedeng sumabog sa harap ko. Ano ang mga option ko? Tanong ko. Sa batas, maaari kayong kusang pumunta sa NBI o sa mga awtoridad at sabihin ang totoo para mabigyan kayo ng konsiderasyon. Maaaring mawala ang pera, pero baka maiwan sa inyo ang bahay. At kung hindi, malamang ay ilalabas ito ng mga abogado ni na Vicky sa paraang masisira kayo. Mawawala pa rin ang lahat sa inyo at maaari pa kayong makasuhan dahil nakinabang kayo sa krimen nang hindi nyo alam. Naisip ko ang kayabangan ni Leonora, ang kasiguraduhan niya na tatanggapin ko ang kanilang alok. Matagal na nilang alam ang tungkol sa mga ginagawa ni Roberto. Tumunog ang telepono ko, si Vicky. Nay, kailangan nating magkita ngayong gabi. May mga bagay kang kailangang malaman tungkol kay tatay na magpapabago sa lahat. Alam ko na, Vicky, sabi ko. Katahimikan. Anong alam mo na? Alam ko na ang tungkol sa money laundering. Alam ko na ang lahat ng iniwan ni tatay ay galing sa ilegal na gawain. Nay, makinig ka. Ang mga abogado ni Ken ay nakikipag-usap na sa mga awtoridad. Handa silang makipag-ayos sa atin. Anong klaseng pag-aayos? Tanong ko. Bibigyan si Ken ng immunity kapalit ng impormasyon tungkol sa mga kasama ni tatay. Maiiwan sa iyo ang bahay at mahigit 200 milyong piso, T200 million, at ang iba ay mapupunta sa gobyerno. At ikaw, kayo? Mawawala ang mga kaso laban sa amin? Lahat tayo ay makakaalis sa gulong ito. Napakatalino sa paraang walang konsensya. Ginamit ni Vicky ang aking tagumpay para baligtarin ang sitwasyon. Vicky, hinihiling mo sa akin na tulungan kayong makinabang sa inyong krimen sa pamamagitan ng paggamit sa krimen ni tatay? Nay, maging praktikal ka. Ang kapalit nito ay ang pagkawala ng lahat at ang posibleng pagkakulong mo rin. Tiningnan ko ang opisina ni Roberto. Ang mga mamahaling gamit, ang mga libro, ang mga sining, lahat pala ay galing sa duming pera. Kailangan ko ng oras para mag-isip, sabi ko bago ibaba ang telepono. Naupo ako sa dilim. 43 taon akong kasal sa isang estranghero. Isang anak na mas maraming namana sa tatay niya kaysa sa pera. Namana niya ang galing sa panlilinlang. Pero may isang malaking pagkakamali si Vicky. Minaliit niya ako sa oras na wala na akong matakbuhan. Kinuha ko ang telepono at tinawagan si Lina, ang investigador. Lina, gaano kabilis mo akong maipapakipag-usap sa mga awtoridad? May kwento akong dapat sabihin sa kanila at sigurado akong magiging interesado sila. Ang opisyal na nakausap ko ay seryoso, matalino at hindi basta-basta nadadala sa salita. Ginong Gloria, naiintindihan niyo ba na sa pagpunta niyo dito, inaamin niyo na nakinabang kayo sa perang galing sa krimen? Naiintindihan ko po,
Pero mas gusto ko pang sabihin ang totoo kaysa hayaan ng anak ko at ang manugang ko na gamitin ito para sa sarili nilang kapakanan. Sinabi ko ang lahat, ang tago na negosyo ni Roberto, ang panloloko ni Vicky, ang mga peke ni Ken, at ang pangingisda nila para tumahimik ako. Akala po ba ng anak nyo ay maaari niyang ipagpalit ang impormasyon tungkol sa asawa nyo para sa sarili niyang kaligtasan? Tanong ng opisyal. Iyon po ang iniisip niya at akala niya ay susunod ako dahil natatakot akong mawalan ng lahat. Ngumiti ang opisyal. Natatakot po ba kayo, Ginonges Gloria? 2 linggo ang nakakalipas, isa akong biyudang natutulog sa murang motel. Ngayon, narito ako para aminin ang krimen ng asawa ko. Wala na po akong puwang para sa takot. Ang nararamdaman ko na lang po ngayon ay galit. Galit dahil minaliit ako ng mga taong akala ko ay mahal ako sa loob ng maraming dekada. Gang, Gloria, handa po ba kayong magsuot ng wire para ma-record ang usapan nyo? Tanong ng opisyal. 3 oras ang lumipas. Nakaupo ako sa sala ko na may recording device na nakatago sa aking damit. Naghihintay kina Vicky at Ken. Dumating sila 8:00 ng gabi, bihis na parang may mahalagang dinner. May dalang briefcase si Ken na malamang ay puno ng mga kasunduan. Nay, mas maayos ang hitsura mo ngayon, sabi ni Vicky sabay halik sa pisngi ko na parang walang nangyari. Mas mabuti nga ang pakiramdam ko kapag malinaw na ang lahat, sagot ko. Binuksan ni Ken ang briefcase. Gloria, inayos na ng mga abogado namin ang lahat para maging pabor sa iyo. Maiiwan sa iyo ang bahay, mahigit 200 milyong piso na malinis at hindi ka makakasuhan. Malinis na pera? Napakagandang pakinggan, sabi ko. Sinulyapan ni Vicky si Ken. Ang mahalaga, Nay, ay protektado tayong lahat. Ibaon na natin ang nakaraan at magsimula muli. Paano naman ang halos 2 bilyon na iniwan sa akin ni Roberto? Tanong ko. Nay, marumi ang perang iyon. Hindi na iyon mahihiwalay sa mga ilegal na gawain ni tatay. Ang pagkuha ng 200 milyon ang pinakamagandang pwedeng mangyari. At kayo? Ano ang makukuha nyo sa usapang ito? Tanong ko. Lumapit si Ken. Matatapos na ang hindi pagkakaunawaang ito. Mawawala ang mga kaso ni Vicky, mananatiling maayos ang reputasyon ko at magiging buo ulit ang pamilya. Hindi pagkakaunawaan? Ken, tawag mo pa rin doon ay hindi pagkakaunawaan? Ken, kailan mo ba talaga nalaman ang tungkol sa mga ginagawa ni Roberto? Nalaman mo ba ito noong nagpakasal kayo ni Vicky o noong pinaplano nyo ng nakawin ng mana ko? Nagkatinginan si Ken at Vicky. Gloria, sa tingin ko ay hindi na mahalaga iyan sa usapan natin ngayon. Mahalaga iyon dahil kung alam mo na noon pa at nanahimik ka, kasama ka sa krimen, at kung nalaman mo lang habang nagnanakaw ka sa akin, napakamalas mo naman. Nagsisimula ng mawala ng pasensya si Vicky. Nay, ano bang pinuputok ng butsi mo? Ang pinuputok ng butsi ko ay ang katotohanang matagal nyo na itong pinaplano, ang pekeng testamento, ang pagtuklas sa money laundering. Hindi ito aksidente. Napaka-imposible naman yan, sabi ni Ken. Sa tingin ko ay posible dahil maging ang mga awtoridad ay naniniwala sa akin, sabi ko. Biglang namutla ang dalawa. Anong awtoridad? Bulong ni Ken. Ang NBI. Napaka-interesado nila sa kwento ko tungkol sa pang-aabuso sa senior, panloloko at ang pananakot niyo sa akin gamit ang mga krimen ni Roberto. Tumayo agad si Ken at kinuha ang kanyang briefcase. Gloria, tapos na ang usapang ito. Sa totoo lang, Ken, nagsisimula pa lang tayo. Biglang pumasok ang mga opisyal sa sala ko habang naiwang tulala sina Vicky at Ken. Kinuha agad ang briefcase at ang kanilang mga telepono. Vicky at Ken, inaaresto kayo sa kasong sabwatan, panloloko, pang-aabuso sa nakatatanda at pananakot sa testigo. Tumingin sa akin si Vicky nang may matinding galit. Nay, paano mo nagawa ito sa sarili mong pamilya? Gaya ng paggawa mo ng pekeng dokumento para nakawin ang mana ko, Vicky. Ang kaibahan lang, ang paraan ko ay legal. Habang pinopusasan sila, sumigaw pa si Ken. Gloria, hindi mo alam ang ginagawa mo. May mga taong konektado sa negosyo ni Roberto na hindi matutuwa sa ginagawa mo. Nilalagay mo ang sarili mo sa panganib. Sabi ng opisyal. Mr. Ken,
Dinagdagan mo lang ang kaso mo dahil sa pananakot sa testigo. Pagkaalis nila, naupo ulit ang opisyal sa tapat ko. Gangge, Gloria, maaaring may punto si Ken. May mga mapanganib na tao ngang konektado sa asawa niyo. Gaano po kapanganib? Tanong ko. Pero may isang bagay ka pang dapat malaman tungkol kay Roberto, isang bagay na magpapabago sa lahat. Inilabas ng opisyal ang isang makapal na folder. Jingyenger Gloria, ang asawa niyo ay hindi lang basta naglalaban ng pera para sa mga sindikato. 12 taon na siyang informant ng gobyerno. Tumigil ang mundo ko. Informant si Roberto? Opo, nagbibigay siya ng impormasyon tungkol sa mga operasyon ng mga sindikato habang nagpapanggap na kasabwat nila. Napakasela ng operasyong ito kaya kakaunti lang ang nakakaalam. Tinulungan niya kaming makabuo ng mga kaso laban sa malalaking grupo. Pero ang pera? Totoo ba ang pera? Tanong ko. Opo, pinayagan siyang itago ang bahagi ng pera bilang kabayaran sa kanyang kooperasyon at para hindi siya paghinalaan. Lahat ng iniwan niya sa inyo ay legal na nakuha sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa gobyerno. Hindi ako makapagsalita. Ibig sabihin, ang 2 bilyon ay sa akin talaga? Opo, sa inyo po talaga iyon. Ang panloloko ni na Vicky ang nakatulong sa amin para mapatunayan na wala kayong kinalaman sa ilegal na bahagi ng negosyo. Hindi ito alam ni na Vicky at Ken. Akala nila ay ilegal ang lahat at balak kanilang takutin gamit ang impormasyong sa huli ay maglilinis pa sana sa pangalan ni Roberto. Napakagandang balintuna. 2 beses akong tinangkang nakawan ni Vicky pero sa bawat pagkakataon, siya mismo ang naglalagay sa sarili niya sa bitag. Anong mangyayari ngayon? Tanong ko. Ngayon, makukuha mo ang pera mo, makukulong ang anak at manugang mo, at ikaw ang magdedesisyon kung anong klaseng buhay ang gusto mong buuin. Huwag kang mag-alala sa mga banta ni Ken dahil abala na ang mga sindikato sa sarili nilang mga kaso dahil sa impormasyong ibinigay ni Roberto. Tiningnan ko ang sala ko. Nakita ko ito bilang lugar ng aking muling pagkabuhay, hindi ng aking kahihiyan. Maaari po bang magtanong? Sabi ko sa opisyal. Sa tingin niyo po ba ay masama akong tao dahil nakakaramdam ako ng saya sa pag-aresto kay Vicky? Ngumiti ang opisyal. Jinyang, Gloria, sa tingin ko po, isa kayong babaeng tumangging maging biktima. Hindi iyon masama, iyon ay isang inspirasyon. 6 na buwan na ang nakakalipas. Nakatayo ako sa kusina ng aking bagong ayos na bahay, nagtitimpla ng kape para sa 2. Ang sikat ng araw ay pumapasok sa mga bagong bintana, nagbibigay liwanag sa mga gamit na ako mismo ang pumili sa unang pagkakataon sa loob ng 43 taon. Magandang umaga, Gloria, sabi ni Dr. Sarah, ang bago kong financial advisor at kaibigan. Handa ka na ba para sa ating quarterly review? Ang nakalipas na 6 na buwan ay naging napaka-busy. Mga kaso sa korte, mga interview sa media, at ang pagbabago ng aking pagkatao. Sina Vicky at Ken ay napatunayang may sala at ngayon ay nagsisilbi ng kanilang parusa sa kulungan. Dahil sa balita tungkol sa kanila, naging tanyag ako bilang tagapagtanggol ng mga karapatan ng mga senior citizen. Maayos ang takbo ng iyong mga investment, sabi ni Sarah habang nakaupo kami sa mesa. Ang iyong foundation ay maayos na rin ang takbo at nakapili na tayo ng mga unang scholar. Ang Gloria Foundation for Elder Protection ang naging sentro ng buhay ko ngayon. Gumamit ako ng halos 800 milyong piso, 800 million, mula sa aking mana para punduhan ang legal na tulong para sa mga senior na nakakaranas ng pang-aabuso sa pera sa loob ng pamilya. Kumusta naman ang tungkol sa documentary? Tanong ko. Confirmed na ang deal sa Netflix, gusto nilang magsimulang mag-film sa susunod na buwan. Ang kwento ko ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Ang paghihiganti ng ina ay gagawing isang serye at ang kikitain dito ay mapupunta sa mga organisasyong tumutulong sa mga matatanda. At si Vicky? Tanong ko. Nag-ingat si Sarah sa kanyang sagot. Sumulat na naman siya. Sabi ng abogado niya, gusto niyang humingi ng tawad at kapatawaran. 17 sulat na ang ipinadala ni Vicky mula sa kulungan. Binasa ko ang unang ilan, pero
puro pagdadahilan lang ang laman, kaya itinigil ko na ang pagbabasa. May mga relasyon kapag nasira na, hindi na kayang ayusin ng mga salita lang. Sarah, magtakda ka ng meeting sa abogado ni Vicky. Hindi para makipag-ayos, kundi para linawin ang ilang bagay. Gusto kong maintindihan ni Vicky na ang ginawa niya ay may mga bunga na hindi matatapos sa pagkakakulong lang. Gusto kong malaman niya na sinira niya ang relasyon namin ng permanente at lalaki ang kanyang mga anak na alam ang dahilan kung bakit nakulong ang kanilang ina. Parang napakalupit naman yata niyan, sabi ni Sarah. Mabuti, dahil dapat lang na maging malupit, gumawa si Vicky ng mga desisyong nakasakit sa mga taong dapat ay mahal niya. Hindi siya pwedeng takasan ang mga emosyong bunga nito dahil lang sumulat siya ng ilang sulat mula sa kulungan. Isinulat ni Sarah ang lahat sa kanyang folder. At ang mga apo mo? Humihiling si Vicky na payagan kang makita sila. Ang relasyon ko sa mga apo ko ay magdedepende sa kanilang mga desisyon kapag matanda na sila, hindi dahil sa pagsisikap ng kanilang ina na magbago. May kumatok sa pinto. Isang delivery truck na may dalang malaking package. Siguro ay iyan na ang mga bagong gamit para sa art studio, sabi ko kay Sarah. Ang art studio ang pinakapaborito kong bahagi ng bahay. Ang dating opisina ni Roberto ay isa na ngayong maliwanag at maaliwalas na silid kung saan muli kong natuklasan ang hilig ko sa pagpinta. Isang hilig na isinantabi ko noong mag-asawa ako para maging isang masunuring asawa at ina. Gloria, maaari bang magtanong ng personal? Sabi ni Sarah. Nagsisisi ka ba sa lahat ng nangyari? Ang pagkakakulong nila, ang media at ang tuluyang pagkasira ng pamilya mo? Pinag-isipan ko ang tanong habang pinipirmahan ang delivery. 6 na buwan ang nakakalipas, wala akong kwenta sa paningin nila, isang biyudang walang pera, walang bahay, at walang kinabukasan. Ngayon, isa na akong milyonaryang pilantropo na may layunin sa buhay na higit pa sa sarili kong kaligtasan. Sarah, sinubukan ng sarili kong anak na nakawin ang lahat ng mayroon ako at iwan akong walang tirahan. Ang manugang ko naman ay gumawa ng mga pekeng dokumento at binantaan ako. Ipinakita nila kung sino talaga sila noong akala nila ay wala akong laban. Pero pamilya mo pa rin sila, sabi ni Sarah. Hindi, Sarah. Magkadugo lang kami. Ang pamilya ay ang mga taong poprotekta sa iyo. Kapag mahina ka, hindi ang mga taong gagamitin ang kahinaan mo para sa sarili nilang pakinabang. Tumingin ako sa paligid ng bahay ko. Ang bahay ko na ngayon na idinisenyo ayon sa gusto ko at maayos ayon sa aking mga prioridad. Sa loob ng art studio, binuksan ko ang aking huling ipininta. Isang self-portrait ng isang babaeng nakatayo sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Ang kanyang mukha ay nakatingin sa hinaharap. Ang babae sa painting ay hindi nakamukha ng biyudang umiiyak habang nag-iimpake ng 2 maleta, 6 na buwan ang nakakalipas. Ang babaeng ito ay mukhang malakas, malaya at walang takot. Mukha siyang isang tao na natutunan na ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi ang pagganti ng masama, kundi ang maging lahat ng bagay na akala ng iyong mga kaaway ay hindi mo kayang abutin. Sa labas, papalubog na ang araw sa likod ng mga punong ako mismo ang nagtanim sa lupang pag-aari ko. Sa ari-ariang ipinagtanggol ko gamit ang aking talino at katapangan. Bukas, itutuloy ko ang pagbuo ng buhay na ako ang pumili, hindi ang buhay na plinano ng iba para sa akin. At kung gusto ni Vicky na bumalik sa buhay ng babaeng ito, kailangan niyang magpakita ng higit pa sa mga sulat mula sa kulungan at mga walang kwentang paumanhin. Kailangan niyang magpakita ng tunay na pagbabago. Isang pagbabagong papantay sa ginawa ko sa aking sarili. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe at malayang ibahagi ang inyong kwento sa mga comment. Mahalaga ang inyong boses. Ngayon, sa harap ng aking mga ipinintang larawan, nakikita ko ang isang babaeng malakas at malaya. Hindi na ako ang kawawang byuda na pinalayas sa sariling bahay. Natutunan ko na ang tunay na pamilya ay ang mga taong nag-aalaga sa iyo. Hindi ang mga nagnanakaw ng iyong dangal. Ang pinakamagandang paghihiganti ay ang pagbangon at ang pagiging masaya sa sarili mong pagsisikap. Salamat sa pagsama sa akin sa kwentong ito. Huwag kalimutang mag-subscribe
para sa iba pang mga kwento ng ating buhay. Ingat po kayong lahat. Hanggang sa muli nating pagkikita.